Kaso ng mga nawawalang alagang hayop ng mga tiga-Kalasyaw sa Pangasinan, case closed na. Ang suspect kasi, tukoy na, isang dambuhalang ahas na ang sukat aabot daw ng halos 5 metro. Sa unang tingin, aakalain mong kurtina ang hawak ng mga babaeng ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Laki naman yan. Pero ang parang mahaba lang na sinampay, hindi tela. Kundi, Ilang metro? Isang poste. pinagbalatan pala ng isang dambuhalang sawa. Ang higanteng sawa, tinatayang nasa 16 feet o nasa 5 metro ang haba. Singlaki ng puno ng nyog ang katawan. Siyempre, natatako kasi first time ko pong makahawak na ganong kalaking balat ng ahas. Malansap, parang baboy. Sa haba nga nito, 9 na tao ang kinailangang magtulong-tulong para mahawakan ang magkabilang dulo ng balat lang nito. Ano ba sintakil ko ano mo? Putol pa yun, sir. Sabi nila 21. Anaconda na yata yun. Tuloy, ganun na lang ang pangamba ng mga taga rito. Dahil nakita nga nila ang balat ng sawa, pero hindi naman na nila natunton kung nasaan na ang sawa mismo. Hindi na po ako nakakatulog. Baka magising ako, andyan lang siya sa tabi ko. Baka isang gabi, nalingkis na niya ako. Yung mga anak namin na maliliit, tapos ang apo ko, babawalan namin na silang pumunta dito sa bukid para hindi sila matuklaw. Ang laki naman yan. Ilang metro? Isang poste. Asahan na ang paggapang ng kaba. Dito sa bukirin ng Barangay Bud, nahanap ang pinagbalatan ng sawa. Mahigit 150 meters lang ang layo sa mga kabahayan. Ang lugar masukal, napapalibutan ng mga kawayan at ilog. Ang nakakita sa balat ng dambuhalang sawa, ang 66 anyos na magsasakang si Tatay Pablo. Pumunta ko dyan sa gilid ng ilog. Nung malapit ako doon sa puno ng dalawa, may nakita akong puti. Bala ng suwa. Nakakuha sa gilid ng puno ng mahogany. Parang imikot lang gano'n na. Diyan ko nakita yung una diyan. Malangsa, kunting lagkit. Normal na raw sa kanila ang makakita ng mga ahas sa bukid. Mahaba din talaga. Pero ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalaking pinagbalatan ng sawa. Basa, katatanggal lang. Ang balat ng sawa agad niyang inuwi sa paniniwalang pampaswerte ito. Dito ko sinabi yung balat ng sawa sa kubo ko para may remembrance ako. Hindi ko nahinugasan basta binilad na tapos nung nilagay ko na sulupin para hindi langawin. Nung hindi ko na natis, kininto ko dyan sa mga marites dyan sa daan. Pinangalanan pa ito ng mga residente na Bubbles. Parang baboy. Ang laki naman yan. Laki ng ahas, parang poste ng kuryente ata. Ang hinala ng ilang residente, ang higanteng sawa ang salarin sa sunod-sunod na pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Gaya ni Ana Flor na ang asong si Kuchi, naglaho na lang daw na parang bula. 3 years na dito sa amin. Yung aso po na yun, pangalawa ko ng anak at saka mabait at malambing yun na aso namin. Kung saan-saan na raw nila hinanap si Kuchi, pero hindi pa man ito nakikita, sunod naman silang nawalan ng manok. Inalagaan namin yun para sana ihanda sa first birthday ng apo ko. Paisa-isa lang pong nawawala. More than 5 na po yung nawawala naming manok. Ang suspetsa niya nung una. Baka inulam ng kapitbahay. Pero nung nakita ang pinagbalatan ng dambuhalang sawa, nag-iba na ang kanyang kutob. Kala ko kapitbahay. Yung pala, eto siguro yun. Ang ikinakatakot na mga residente rito ngayon, baka hindi na lang hayop ang susunod nitong mabiktima. Sobrang nervyos ko po. Pakiramdam ko, andyan lang siya sa paligid. Pagtatahol yung mga aso ko, pakiramdam ko sila na po yung tinatahulan. Baka may mga anak-anak na baka pupunta sa mga bahay. Sa mga nakalipas na taon, may mga dambuhalang sawa nang nakita sa ating kagubatan. Gaya ng isang ito na natagpuan sa probinsya ng Aurora, na ang tiyan lumobo na. Buong-buo talaga siyan. Mas malaki pa pala yan. Nung buksan ito ng mga residente, tumambad ang isang patay na baboy ramo na kinain nito ng buhay. Ayan yan ang baboy, ang laki
Kaya si Kevin, sa takot na atakihin ang 1 taong gulang niyang anak, napilitan tuloy mag-resign sa kanyang trabaho sa Tarlac para umuwi ng Kalasyaw. Natakot po ako para sa anak ko. Siyempre bata pa po yan kung ano po mangyari. Takot na ring magpunta ng gubat ang ilang mga taga rito. Nakakatakot po eh. Lagi po akong kumukuha ng mga gulay dyan sa gilid-gilid ng ilog. Ngayon ayaw ko lang kumuha, pumunta dyan kasi laki ng ahas, parang poste ng kuryente ata na. Ayun yung mga bakas niya. Kaya sa tulong ng local government unit ng Kalasyaw, humingi na sila ng saklolo sa snake hunter na si Princess Tuklaw para hanapin ang dambuhalang sawa. Ginalugad ni na Princess Tuklaw ang gubat. Pero bigo siya. Yung sa tingin ko po, napadaan lang. Kapag nagunos yung mga ahas, pupunta na po dun sa lungga nila, kung saan po yung bahay talaga nila. Ang grupo naman ng binansagang Cobra King at ng kanyang anak na si Cobra Prince na dumayo pa ng Pangasinan mula Laguna, ang sunod na sumubok huntingin ang monster sawa. Pagka ganito nga ako konti ang between, malabas yung snakes, hindi lang sawa. Para mas malaki ang tsansa na matsyempuhan ng sawa, hinati nila ang kanilang grupo. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, ang grupo ni Prince Cobra may nakita. Pero ang natagpuan nilang sawa, hindi si Bubbles, kundi mas maliit na ahas. So yung hinahanap po natin, mas malaki dyan. Ganun kalaki yung katawan. Samantala, ang team na kasama ni Cobra King tuloy sa paggalugad. Makalipas ang ilang minuto. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, oh. Single bite can kill. Yan yung fang. Ayun. Pitin mo yun. Ngunit dahil delikado ng galugarin ang kakahuyan, ipinagpabukas na lang nila ang panghahunting. For the meantime, nakakuha kami ng cobra sa kasawa. Patunay lang na snake prone yung lugar. Kinabukasan, binalikan nila ang lugar. Inuhukay po natin para mag-cash tayo sa loob. Posisyon na. Bigla magwawala yan. Nakauna ko. Malaki yan eh. Boy, sungkit! Naprato ko lang guys. Yan na! Pero ang nakita nila, nasa 11 feet lang na reticulated phyton. Mas maikli at mas payat sa pakay nilang higanteng sawa. Yung malaking ahas, wala po dito. Maniniwala akong dito siya nakatira kung marami siyang shed na ipapakita. Pero kung isang shed lang, parang mahirap paniwalaan na dito tumira. Suspetsa ko, baka mamaya alaga rin ng tao. Ang mga nahuling ahas naman, itinurn over ng grupo sa MENRO o sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Kalasyaw. Huwag po nating patayin yung ahas pagka hindi naman po tayo in danger or pag hindi tayo inatake. Tawag na lang po sa aming opisina or sa barangay para po marespondihan namin kayo kaagad. Hindi naman po harmful yung mga ganitong klaseng species ng ahas. Pythons po, wala naman po venom. Ang Barangay Bud Council naman, nagkabit na rin ng mga paalala sa kanilang mga residente. Sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nakikita na rin siya sa mga residential areas, yung kanilang habitat ay unti-unti namang nawawala na yan. Nakakatakot. Ang laki naman yan. Pero sa isang banda, nakakamangha na sa lawak at sukal ng ating mga kagubatan, hindi malayong dito naglulungga ang ilan sa pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Ilang metro? Isang poste. Patunay kung gaano pa rin kayaman ang ating biodiversity at kalikasan.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.